Hindi nagpatalo sa kapansanan ng isang artist sa isang animation studio dito sa Pilipinas. Kahit wala siyang kamay, nakakagawa siya ng animation gamit lang ang kanyang mga paa. Kilalanin siya sa report ni Claire Delfin. Ang mga Japanese anime na gaya nito, patok na patok sa mga kabataan. Pero alam nyo bang 80% ng produksyon ng mga paborito nating Japanese anime ay sa Pilipinas na ginagawa? Kabilang sa mga gumagawa nito ang Take One Animation Studio. Pero ang mas nakakabilib, 80% ng mga animation artists sa studio na ito, mga PWD o persons with disability. Gaya na lang ni Charles. Ipinanganak siyang walang mga kamay, kaya ang gamit niya sa pagdodrawing, ang kanyang mga paa. Pati sa pagpindot sa keyboard ng computer, paa ang kanyang gamit. Siya ngayon ang kauna-unahang Filipino foot animator. Gusto sanang sabihin sa iba na huwag silang mawala ng pag-asa. Kailangan labanan nila lahat ng problema na bagaan sa buhay nila o laging dapat malakas sa loob para abutin ng pangarap nila. Ang may-ari ng studio na si Eric Tansingco naniniwalang kaya ng mga PWD na maging produktibo at matagumpay basta't bigyan lang sila ng oportunidad. Once na kasi binigyan natin sila ng opportunity, igagrab nila, iti-treasure nila yon dahil bihirang-bihira lang din sa tingin ko ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataon para mabigyan din sila ng fair na treatment. Binabayaran ang mga artista dito sa kada piraso ng kanilang gawa. Karamihan daw sa kanila, kumikita ng 3 hanggang 4,000 piso kada linggo sa trabahong ito. Pero para kay Charles at sa iba pa niyang mga kasamahan, may kapansanan man o wala, bukod sa perang kinita, wala raw hihigit pa sa tinatawag na sense of fulfillment na kanilang nadarama sa tuwing uukit ng mga imaheng nagpapakilala rin sa galing ng mga Pilipino. Claire Delfin, GMA News.